Utos. Pag hindi sumunod, hindi maliligtas. Kaya kailangan sumusunod. Amen ba? So, mahalaga mo yun. Dahil hindi kaya ng pastora nyo na mag-akay ng marami. Ang mag-aakay lang kayo. Dahil kayo yung mga niligtas. Tayong lahat niligtas. So, malapit na mo ang pag-uhukom. Sabi, malapit na. Kaya dapat isama nyo na yung kapatid nyo, asawa nyo, anak nyo. Kasi malapit na. Diba sabi sa Pahayag 13, magkakaroon lamang ng isang tindahan. Wala na yung sari-sari store. Wala na yan. Kaya papansin ninyo, panayan kayo ng Alphamart, panayan kayo ng 7-Eleven, panayan kayo ng mga convenience store. Kasi papasok na lahat yan. Pagka yan nandyan na, hindi ka makakabili dyan pag hindi ka nagpatatak. So pag naman nagpatatak ka, sa demonyo ka. Pag naman wala kang tatak, hindi ka makakabili doon sa mga convenience store. Kaya mangyayari dyan, sa 2030, wala nang card yun. Dito na nakatatak. Gaganon mo na lang sa computer nila. Amen ba? So, kaya kailangan, ngayon pa lang, sama na natin yung mga loved ones natin para maligtas sila. Kasi pagka tirap na sila, mga pilay na sila, stroke na sila, hindi na sila makakapaglingkod. Ang maganda yung malakas pa sila para makapaglingkod sila at magkaroon din sila ng kaligtasan. Darating ang panahon, i-rapture yung mga anak ng Diyos, kukunin yung mga hindi handa, may iiwan. Kaya kayo narito ngayon para ihanda. Amen ba? Na kung sakaling bumalik si Lord, pasado ka na. Sabihin mo sa katabi mo, pasado ka na ba? So, ang kukunin lang yung pasado. Sino ba yung pasado? Yung sumunod sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na. Ayun. Nalagaw yun. Kasi kawawa yung mga loved ones nyo pag naiwan. Kawawa yun. Alam mo si Lord, hindi siya namimpilit. Hindi siya yung pagka talagang gusto niya iiwan yun. Pero ang itinakda niya lahat tayo maligtas. Amen ba? Hindi niya itinakda tayo na mapunta sa kabila. Lahat tayo gusto niya mapunta sa langit. Kaya nga siya nagpunta ron, diba? Sabi niya pumunta siya ron. Kaya ako pupunta ron, sabi niya, para ipaghanda ko kayo ng lalagyan. At pag ito'y nahihanda na ako'y babalik para kayong kuhanin. At tayo'y magsasama na roon ng palagian. Amen ba? Kaya itong dito sa lupa, pag temporary lang tayo dito, hindi ito yung bayan natin. Ang talagang bayan natin doon. Doon sa bayan ng Diyos, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang gutom. Wala na lahat, wala kamatayan. Pero dito, sa lupa, lahat yun gaganasin natin. Amen ba? May problema rito, may kagutuman dito, may sakit dito, may kamatayan dito. Yun ang kahirapan sa lupa. Sa ayaw at sa gusto natin, maranasan natin yan. Kaya ang mahalaga, magkaroon tayo ng kasiguruhan doon. Sabihin mo, magsiguro ka doon. Amen ba? Para ito yung training nyo. Kumbaga, paghahanda. Kaya kayo dinadala rito. Kaya pag hindi nyo sila dinala rito, hindi sila mahahanda. Amen ba? Kaya kailangan lagi na sama nyo sila. Mabuti nga si Eddie Boy Ha? Ang galing na si Eddie Boy nakakuha lang ng girlfriend na maganda Nagsimba na. Nung nandito yung isa hindi sumasama yan Ano pangalan nun? Ha?
Yunor, si Yunor. Lagi kinukwento si Eddie noon. Sabi ko, lasinggero. Hindi ko bayad eh. Hindi na ngayon? Pag nagtino na si Eddie Boy, makakakita na yan. Dilino na ang mata niya. Tiga, saan lang makasama, Eddie Boy? Tiga dyan lang? Ate, handa ka ba masaktan? Nabibili yan eh. Medyo ko. Ang topic natin ngayon eh, ano ba topic natin? Dito ko na isulat, walang sulat naman. Pagkagutom, sabi sa pagkagutom. Alam nyo, ang tao laging gutom. Amen ba? Kaya na-invento ngayon yung mga fast food. May Jollibee, di ba? May McDonald's, may Inasal. Ano pa ba yung iba? KFC. Chowking. Ha? KFC. Sangyupsal. Ano, dami-dami. Max Restaurant. Tapos may mga turo-turo pa doon sa tabi-tabi. Ha? Food court. Kasi nga, ang gutumin. Sabi mo, gutumin. Ngayon. Ngayon sa Diyos, kaiba yan. Sa Diyos, dapat daw ang gutom tayo sa salita ng Diyos. Amen ba? Hindi tayo gutom doon sa mga pagkain ng sandi, butan. Eh, karamihan yun doon ganado. Amen ba? Pagkakalakahawak ng konting pera, pupunta sa Jollibee. Pupunta sa ano. Ganun yung mahirap eh. Kung tapos pag-uwi, nga. Sabihin mo nga. Ayun, wala na natira. Yan. Hindi tayo dapat laging gutom doon sa pagkain ng sandi. Butan, dapat nagugutom tayo sa salita ng Diyos. Ang problema, nakakakain lang tayo pag linggo. Amen ba? Sabihin sa katabi, dapat araw. Amen. Kumakain, paano tayo kakain? Magbabasa ng salita ng ay isa lang. Dalawa kasi yun eh. Isang, yung logos at yung rema. Pag sinabing logos, salita ng Diyos, written word logos, written word of God, yung nakasulat sa Biblia. Amen ba? Ngayon yung rema, yung binasa mo, tumatak sa'yo. Yun ang rema. Amen. Ibig sabihin, nakakain ka na nalasahan mo. Amen. Pagka nagbabasa ka at hindi mo nalasahan, hindi ka kumain nun. Dapat kumain ka yung nalasahan mo. Amen ba? Amen. So, mahalaga yun. Araw-araw, kumakain. Kaya nga meron tayong tinatawag na devotion. Sabi sa third, devotion. Yung devotion, magbabasa ka ng isang talata na kailangan magrema sa'yo. Kung halimbawa, isang chapter yung binasa mo gano'n, isang chapter, alam niyo ba isang chapter? Yung isang paypay nung yung chapter 1, So, yung isa nun, kung dalawa po yun, makakakita ka lang ng isa doon na parang merong bahagi sa buhay mo, ito ka doon. Yun ang nagrema. Yun ang nalasahan mo. Amen ba? Amen. Ibig sabihin nung nakakain ka na. Amen. Amen. Para yung pagkain, di ba, pag kumain ka, hindi masarap.
Magluto ka na lang ng ampalaya na may sardinas. Oh, yun. Malalasahan mo. Sarap. Mapait-pait. Amen? Oh, may lasa. Amen ba? Yung adobo. Yung adobo, di ba? Malayo ko pa lang, naaamoy mo na. Bako. Diba? Amoy at bawang at sibuyas na ginaganyan. Amen? Ibig sabihin yun, may lasa. Sabi mo may lasa. May lasa. Dapat doon tayo nagugutong. So, kasi yung salita ng Diyos, yun lang yung nagbibigay sa atin ng direksyon. Amen ba? Amen. Yun ang nagbibigay sa atin ng pag-alis ng problema. Yun ang magbibigay sa atin ng pagyaman. Yun ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen ba? Amen. Na hindi mo kayang bilhin sa tindahan. Amen? Amen. So, mahalaga yun. Kaya yung iba, hindi nararanasan yun. Kasi nga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala silang panlaban. Amen? Amen. Kaya mahalaga yun. Kahit na matanda na, kung hindi nyo kayang magbasa, meron kayong TV. Yung TV Smart. I-play nyo yung audio. May nakalagay doon, audio Bible. O buksan nyo doon. Amen? Amen. Pagka yung sinabing audio, pakikinggan mo na lang yung salita ng Diyos. Mapapakinggan mo. Sino ba may mga TV Smart dito? Taas ka mo. Amen. Ang dami pala eh. Amen? Lalagay nyo lang sa audio. Lalabas na yung Bible ng Tagalog. Gusto nyo Tagalog, gusto nyo English, gusto nyo German, gusto nyo Kapampangan, gusto nyo Ilocano, lalabas doon. Gusto nyo Bisaya. Basta itatype nyo lang audio Bible Tagalog, lalabas yun doon. Amen? Hindi mo nababasahin. Napakikinggan mo na lang. So, ibig sabihin nakakakain ka na araw-araw. Amen? Hindi yung puro iniisip nyo. McDonald's. Jollibee. Para si Gossi. Si Gossi, alas 12 ng gabi, nandiyan Jollibee pa yan. Sila mag-ina. Grabe yung mga yan. Kanina, nag-almusal kami sa Diyan mo yun, diyan ko. Macdo. Nakasiksakre. Sabi ko sa turo-turo yun, 200 lang yan eh. Dito lang nagturo-turo. Pagastos. Meron pa senior yun ha. Naglalalo na ko, wala, 800 yun. Amen. Amen. Gutumin na si Jan mo, sila rin po yan. Silang dalawa. Yan. Silang dalawa ni Papa po yan. So, palaging gutom ang tao. Dapat gutom tayo saan? Sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen ba? Kahit ka mamatay, muli kang mapupuhay. Ito yung kaisarapan ng salita ng Diyos. So, makikita natin yan sa dalawang verse yun. Matthew 4. Oo. Matthew 4. 4 hanggang 10. Hanggang 10. Basta tatlo yan eh. Isipin nyo, si Kristo, Diyos na. Diyos na siya. Pero tinutukso ka. Kaya sabihin mo sa katawan mo, hindi ka accepted sa tukso. Amen. Lahat tayo matutukso. Amen ba? Amen. Kaya dapat, pag may tuksong dumating, dapat may panlaban tayo. Amen ba? Amen. Pag wala kang panlaban, madali tayo matukso. At pag tayo natukso, ibig sabihin, kasama na natin si Eva, saka si Adan. Anong ginawa kay Eva? Kay Adan? Itinatapon. Amen ba? So pagka tayo natukso, tatapon tayo. Saan? Sabihin mo sa katabi mo, sa maiinit. Sige, basta, tatayo tayo ha.
4410. Basta na yan. Wala internet? Ano ba yan? Ay, basahin mo na sa Bible. Kuha ka ng ano? Kuha ka ng... Pati computer nyo, parara. May kumonit kasi iba eh. Yeah. Volcano. Sabay-sabay tayo, lahat ng may Bible. Matthew 4:10. Ready? 1, 2, ready, go. Ngunit sumagot sa Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 5. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay magtagubilin, at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaharian at ang karangyaan nito. 9. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. 10. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Tuloy ng Diyos, makaupo na po tayo. So, bagamat siya Diyos, tinukso siya. Bakit siya tinukso? Una, sabihin mo, una. Si Kristo, hindi kumain ng 40 araw. Nag-fasting siya. Yung may katabi mo kung nagpa-fasting yan. Pagka hindi ka kumain ng 3 araw, makakausap mo si Lord. Sino gusto makausap si Lord? Hindi mo makakausap si Lord na lagi kain ka na kain ng kanin at saka ng ulam. Amen ba? Makakausap mo lang ang Diyos pag nag-fasting ka. Yung i-empty mo lahat yung katawan mo, empty. Walang walang dumi. Walang toxic. Pagka nalinis yan, 3 days malinis yan. Kasi lalabas yung mga pawis mo na masasamang amoy pag hindi ka kumain. Amen ba? 3 days. Sabihin mo sa kanila mo, 3 days. Hindi ka mamamatay. Kasi pwede ka namang uminom ng tubig. Amen? Bawal lang yung kanin at saka yung ulam. Ganun ang Panginoon natin para labanan ng mga tukso. Amen ba? Ano ang sabi ng demonyo nung siya'y nagugutom? Kaya tayo pag gutom, walang bigas, walang pera, diyan papasok ang tukso. Amen ba? Kaya kailangan alam niyo labanan. Kung kailan wala kang trabaho, wala kang negosyo, wala kang pambili ng pataba, wala kang puhunan sa anak buhay, saka siya papasok, sisirain yung isip ko niyan. Amen! Doon papasok ang tukso, yung kailang walang-wala ka. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Sabi ng demonyo, gutom ka, di ba? Nakita mo yung bato, gawin mong tinapay. Amen ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Sa salita ng Diyos, hindi lamang kung hindi saan? Sa bawat salitang namumutawi sa bibig na Diyos. Kung meron kang salita ng Diyos na naiimbak sa iyo, sabihin mo sa katabi mo, may panlaban ka. Kung wala, hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-memory verse, kahit isa, wala kang panlaban. Amen! Yun ang kagandahan ng inyong pagkukunyan. Kailangan bawat sa isang taon, sabi mo, sa isang taon, meron kang na-memoryang isa. Amen ba? Kaya pag naka-5 taon ka, may 5 kang verse na panlaban. Amen! Sabihin sa akin, mula ngayon, mag-memory verse na ako. Minsan sa taon, kaya nyo na yun. Amen ba?
Kasi darating ang tukso, darating ang bagyo. Ang bagyo, dadaan niya ka sa ayaw at sa gusto mo. Dadaan. Amen ba? Kalamidad, dadaan sa ayaw at sa gusto mo. Dadaan niya. Hindi mo kayang pigilin. Dumi pa ka man ng dumi pa sa kalsada, dadaan ang bagyo. Amen? Eh, bagyo yun. Eh, kung dumang problema, kahirapan, paano yung gagawin? Dapat alam niyo parehasin. Amen ba? Ngayon pa lang, pupunta na kayo ng Biyernes dito. Palalayasin niyo na yung mga demonyo. Amen ba? Hello! Eh, para si Pastora lang at si ano lang lumalaban. Si Mr. Pasig. si Sister Pasig. Sa sumasamahan nyo. Kasi mas marami, mas malakas. Halimbawa, yung bahay, ililipat. Kaya bang ilipat ng 2 tao yun? O paano maililipat yun? Kailangan maraming bumuhat. Amen ba? Amen. Ganun din sa simbahan. Amen! Meron tayong panlaban. Eh, pag wala, naku, kawawa. Hindi tayo lalago. Amen? Pag kayo hindi lumago, kayo ang magsusulit sa Diyos. Pagdating nyo sa langit, ano ginawa nyo sa lupa? Hindi ka pwedeng magmalaki. Di ba? Lahat tayo. Pag may ginawa sa Diyos, ang sasabihin, meron siyang puputong sa iyo corona. Ang sasabihin sa iyo, good and faithful servant. Amen? Ngayon, kung hindi ka gumawa, hindi ka sasabihin good, hindi ka sasabihin mabuti, good, matapat na alagad. Amen ba? Pero kung gumawa ka, sasabihan ka ng mabuting at matapat na alagad ng Diyos. Amen? Yun! Kaya kailangan exercise nyo yun. Kung tawag yung hindi kasi may tukso, may mga temptation na darating. Lalo na kung guwapo ka. Lalo na kung maganda ka. Itong mga dancer natin, kung magaganda, delikado yan. Baka nga may mga boyfriend yan. 2 lang daw po. 3. Ha? Puro maganda yung dancer natin, walang bakit eh. Saan yung napagpulot yan? Ha? May mga itsura. Tapos maganda. Kesa sa mga nauna. Yung mga nauna. Si April, si Beyonce. Melody, Si Beyonce. Ha? Beyonce. Isa kapatid ni ano? Si Rian? Ha? Oo. Marjorie, sumatang ilong. Tapos na. Nagpatamos? Patapos ka na gusto mo? Hindi ko alam, sinabi lang ni ate. Patamos ka pala. Ang mabigat lang no, baka hindi makilala sa langit. Papalik ni San Pedro. Hindi ka rito. Panguilong mo dati Pangalawa sabi doon, pinapakyat siya sa Jerusalem, sa simbahan. Bakit ka doon? Magpatihulog ka. Ganyan ang demonyo. Sabi siya, huwag ka na sumamba. Magdroga ka na lang. Masarap yun. Huwag ka na sumamba. Mag-talk eats ka na lang. Gaganunin ka ng diablo. Tutuksoyin ka. Wala namang kwenta din sa simbahan yan. Huwag ka na rin pumunta. Masarap maglakwat siya. Manood ka ng sini, magbarkata ka, mag-swimming ka. Gaganunin ka ng demonyo. Paano ka lalaban? Amen? Kung ikaw naman magsasaka, huwag mo nang lasongin yung bukid. Mag-inom ka na lang.
Ganun yung demonyo. Hello? Tutuksoin ka. Sabi kay Kristo, Diyos na to ha. Tinutukso ba? Tayo ba kaya? O sabi, bakit ka doon sa Jerusalem? Magpatihulog ka. Sasaluhin ka ng mga anghel. O ano sinagot ni Kristo? Mula sa salita ng Diyos. Ano yung sinabi niya ron? Huwag mong susubukin, ang Panginoon mo, Diyos. O, dapat yan ay isasagot nyo pagka dumadaan kayo ng mga tukso. Huwag nyo susubukin ng Panginoon namin Diyos. Makapangyarihan ng aming Panginoon na ang pangalan ay Kristo. Amen? May panlaban ka dapat. Kahit na anong problema dumarating. Kasi ang demonyo, ang trabaho niya, palulungkutin ka. Aalisin yung gana mo, aalisin yung saya mo. Yan ang demonyo. Kaya paminsan, wala tayo sa wisyo. Minsan galit tayo. Minsan galit tayo sa kapwa natin. Demonyo yan. Minsan, gusto mong kuhanin yung itlog ng kapitbahay niyo. Ganyan. Pakwan. Ganyan. Okra, talong. Sige, kuhanin yan. Parang magagalit sa ika. Pero yung may-ari nun, gusto sinusumpa ka nun pag nakita ka nun. Hindi ka lang masabihan na, oy, pakto ka, ba't kinukuha mo yan? Nahihiya lang yun. Pero galit na galit yun. Amen ba? Dapat may panlaban tayo. Amen! Nako yung iba. Pag nagkapera, pupunta sa parlor, magpapakabit ng pilikman. Magpapatapos ng ilong, make-up. Nung isang araw, nilagyan ni Ellie, tumapos yung ilong ko. Makeup. Nilagyan ng Makeup. itim-itim na gano'n. Ha? Galing. Pwede pala yun. Daming arte. Amen? Yung iba, itim ang buhok, ginagawang pula. Yung namang puti, ginagawang itim. Hello? Baliktad. Amen ba? Yung iba, nagbibilad sa araw para umitim. Yung namang iba, nagkukulong sa bahay para pumuti. Sabi siguro ni Lord, ano kaya gagawin ko sa mga anak ko ito? Patayin ko na lang kayo. Di maintindihan. Amen ba? Ang dami kasi tukso sa totoo lang. Marami. Kaya, mamaya, paglabas nyo rito, may sisigaw sa inyo. Maray! Ano katayan mo? Violado. Ano ba yan kayo? Binasa ng pastor niyo. Tayaan mo, ayan. Wakulogist, naman niyo. Ginamit pa yun. Baka swerte. Amen ba? Pangatlong pandaraya ng Diablo. Ang sabi ng Diablo kay Kristo, dahil, ano sabi niya, nakikita mo yan? Yan lahat na yan, ibibigay ko sa iyo. Sampahin ko lang ako. Ganyan ang demonyo. Kaya pag linggo, ang mga tao ayaw sumamba. Kasi dahil pangako ng demonyo, nakita mo yan? Pagka bibigay ko sa iyo yan. Eh ngayon, mas malaki kita pag linggo, nandun yan sila. Gusto mo kumita malaki? Hindi pumasok ha. Gusto mo kumita malaki? Sige, lumusok ka sa buhay. Gusto mo kumita malaki? Sige, manahi ka ng manahi. Ganon ang demonyo. Kung nakita niya, papangako niya yan. Kaya yung iba, lumilipat ng simbahan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi bibigyan ng Iglesia ni Cristo ng bigas, noodles,
sardinas, trabaho. Pag binigyan nila, doon na sila, nadaya na. Hello? Sabihin sa katabi, kaya mo ba yun? Oo. Dapat may panglaban tayo. Ano sabi ni Kristo? Huwag mo susubukin ng alin? Panginoon mo, Diyos. Laging ganun pag binibigyan kayo ng ginhawa ng iba para masira yung pananampalataya nyo, huwag kayong papayag. Dapat may panlabang kayo na salita ng Diyos. Amen ba? Yung iba, galing akitin eh. Yung iba, ipasok lang ng trabaho yung anak nila. Sama na sila doon. Sama na sila. Kaya yung kalawakan, kaya nawala ng miyembro. Ginapang ng iglesia ni Cristo. Binigyan ng mga noodles sa kabigas. Hindi siya? Ha? Dati pa. Oo, noon pa. Pero ngayon, marami na uli sila doon. Ganito lang. Kaya, sabihin mo sa katabi, lalaban ka. Ang panlaban mo ay ano? Salita na. Kaya mahalaga doon tayo magutom. Amen? Pag meron tayong isinilid na pagkain na salita ng Diyos, may panlaban ka. Pero pag wala kang isinilid, nako, madali kang tuksohin. Madali kang madali ng mga tukso. Kaya ganyan yung mga kabataan, madaling matukso. Kasi nga, kulang sa panlaban sa salita ng Diyos. Kaya laging gumawa kami ng program na youth fellowship para palakasin yung kabataan. Dumadalo ba kayo? Women lang nakita ko dumadalo eh. Punta kami sa NGR. Oo, dapat lang, no? Kasama mo yung mga yan. Kasi sa gaganda na yan, isang pikit lang ng kelots yan, sasama na yan. Gaganda na. Amen? Ang rules natin sa BOJ, okay, makinig kayo yung mga kabataan. Mag-graduate muna kayo. Pagka-graduate ninyo, 5 taon magtatrabaho kayo, itutulong sa magulang niyo. Pagkatapos ng 5 taon, nakapagtulong na kayo sa magulang, saka pala kayo makakapag-boyfriend. Yun ang rules. Ngayon, kung pangit ka, 12 pa lang mag-asawa ka na. Hindi namin pipigilin. Gabi. Yun ang rules. Nakita nyo sa banto, walang nag-asawa ng bata. Lahat tumulong muna sa magulang. Si Honey. Ilang taon nag-asawa si Honey? 31. Si Jerome. Ilang taon nag-asawa si Jerome? 40. Si Jubel. Ilang taon nag-asawa? 35. Si Leanne. Ilang oras nag-asawa? 42. Ilang taon ba? 35 lang. 35. Si Ludwig, ilang taon nag-asawa? 35. Lahat sila. Si Bulag, si Ian. Si may kakilala kay Ian. Hanggang ngayon, wala pang asawa. Ang kanyang girlfriend, lumba-lumba. Lahat sila. Walang nag-asawa ng bata. Kapatid. Ha? Kapatid na babae. Sino ba yan? Ate Mia. Si? Si ano daw ang pangalan mo? Sino ba? Kapatid Mia. Sino ba yun? Si Mac. Si Mac, oh, may edad na. Wala pang asawa. Si Lovelyn. Si Kevin. Wala pa. Sasakalin ko sila pag nag-asawa sila. Oh. Oh. Kaya tumulong muna sila sa magulang. Pag nakatulong na sila, kasi bakit ba? Kasi mula elementary, high school, college, naghirap yung magulang nyo. Kaya pagkatapos yung iba kasi, pagkatapos ng college, mag-aasawa. Kaya kita nyo walang nangyayari sa buhay nila. Kasi hindi nila pinaligan yung tumulong sa kanila. Dapat, meron kayong pagsisikap na ibalik yung kaunting na idulong sa inyo para
mabigyan natin ng glory ng Diyos. Eh kung pagka-graduate mo, nag-asawa ka, eh di wala. Hindi mo mabibigyan ng kalunggutan ng Diyos. Kasi kaya ka pinatapos sa tulong yan ng Diyos. Kaya dapat ibabalik mo din yan. Amen ba? At least, nakuha nyo para ito, ang gaganda kasi mga bata to. Mapikitan lang to, sasama na to eh. Kurang to. Lalo ngayon bilang pikit, may text. Alam mo, this beautiful, ang ganda-ganda mo talaga. Ano, nakurot na. Sabi naman nung ano, hindi nga. Mga ilang text lang yung girlfriend na yan. Sigurado. Kung ako nga Tama. may penpal nga ako sa text sinagot nga ako Senior pa yan, ha? Ako pa. Lesson na pa. Amen ba? Mensahe na tayo. Number 1. Ang Diyos kailanman hindi kaya tuksoin at hindi natutukso. Pero tumatanggap siya ng tukso dahil sa pagsubok. Amen ba? Dumadating din siya ng pagsubok. Pero hindi siya kayang subukin ng kahit na sino. Amen ba? Pero dumarating din siya ng pagsubok. Katulad natin, kung itong Diyos dumadating din ng pagsubok, tayo pa kaya? Amen ba? So mahalaga, makita natin yan sa 4.1. Basta lagyan mo ang 4.1. May internet na ba? Matthew 4.1. Dadating tayo ng pagsubok. Pero sabihin sa katabi, hindi tayo masusubok. Kasi pag gusto natin, hindi naman tayo masusubok eh. Kaya lang, pag ginusto natin, masusubok tayo. Amen ba? Halimbawa, paglabas mo rito, Mare! Kaya ka ng webe! Pasensya na Mare. Hindi ako kasi bawal sa amin yan eh. Hindi ka masusubok. Pero pag tumaya ka, nasubok ka. Amen ba? Ibig sabihin, nasa atin naman yan eh. Kung gugustuhin mo, hindi ka masusubok. Pero pag nagpasubok ka, yun ang delikado. Amen! Pwede naman hindi tayo masubok. Lalabas kayo mamaya. May nadaalang kayong inuman. Para isa lang. Ako, pasensya na pare. Hindi na talaga akong inom eh. Binago na ako ng Diyos. Hindi, pare, isa lang. Pag uminom ka, mamaya ikaw na tanggero. Hello? Nagpasubok ka eh. Amen ba? Pero sabihin sa kami, kung gusto mo, hindi ka masusubok. Kung gusto mo, di ka Parang si Lord yan eh. Amen ba? Hindi siya nagpasubok eh. Yun ang ingatan natin. Kasi pag nagpasubok ka, sabihin mo, impyerno ka. Amen ba? Dalawa lang naman ang dadaya eh. Dalawa lang ang Panginoon. Isang langit, isang impyerno. Dalawa lang pagpipilian mo para sa sabong yan. Pula, puti. Tumingin kayo sa akin. Di ba, dalawa lang yung sa sabong. Ang tanong, bakit natatalo ko pa? Amen ba? Ganun din dito. Dapat huwag kang patalo. Sigurado na sa Diyos eh. Amen ba? Amen. Wala ka ng lugi dito. Tataya ka po dito? Hello! Sabi mo, huwag kang tataya sa mainit. Tataya sa Huwag ka itong pasubok. Amen ba? Ano sabi yan? Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin na ano? Diablo. Sabihin mo, lahat ng nasa ilang, tuksuhan. Amen? Ano ba yung ilang? Yung nag-iisa ka, ilang yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-isa. Umanap ka ng kausap. Amen ba? Huwag kang mag-iisa sa loob ng banyo. Hello? Hello? Ilang yun. Sabi mo, ilang.
Huwag ka pupunta sa isang lugar na ikaw lang. Ilang yun. Sabihin sa tabi, hello. Huwag kang iiyak sa balikat ng kumpare mo. Yo. Sabi mo, wag. Sa kalalapit sa Diyos. Amen. Ang dibdib ng lalaki ay ilang. Sabi mo, ilang. Lang. Pag umiyak ka sa dibdib ng lalaki, ang kasunod nun, kabit ka na. Hello? Hello? Ilang. Sabi mo, ilang. Yan ang tuksuhan ng Diablo. Amen! Sayang at sa gusto mo yan, sabi yan. Sayang at sa gusto niya. May tukso. Amen? Huwag kang hihingi ng payo sa pogi. Maniwala ka sa tumingin kayo. Gusto niyo ng payo? Sa pastora kayo lalaki. Sa kanya, hindi kayo maliligaw. Amen? Amen. Pero pag sa pogi, delikado yun. Amen! Paano ko sa Oo. pagipog? Dalawa kasi yan eh. Kahit ang Diyos hindi natutukso, ngunit sinusubok din. Amen ba? Ganon din tayo. Sinusubok din tayo. At lahat tayo hindi accepted sa pagsubok. Pag tayo sinusubok, ano gagawin? Santiago 1:2. Yan ang gagawin niya. Pagka may pagsubok. Ito yung panlaban sa salita ng Diyos. Basahin natin yan. Santiago 1:2. Ayusin nyo yan, ha? Pag dumada kayo ng pagsubok. Kabagal naman, hindi makita Santiago? Nasa tabi ng Genesis. Ayan. Ang sabi, kapatid, ano? Magala kayo kapag kayo'y Maranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Oo. Dapat, ano lang, hindi ka dapat nalulungkot pag pagsubok. Amen ba? Bakit hindi mo kailangan malungkot? Kasi meron kang lalapit ng Diyos na makapang kaya tumugon ang kailangan mo. Sabihin mo lang, in Jesus' name. Amen ba? Di ba sabi, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya pag sinabi mo yung pangalan ni Jesus, lahat yan luluhod. Problema, kahirapan, sakit, karamdaman, luluhod yan. Amen ba? Hindi ka dapat malungkot. Amen! Ay, hindi pa konting wala lang bigas, lungkot na. Pag sinipa yung bigas, toink! Paano na kaya kami bukas? Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Ang gawin mo, lumapit ka sa Lord, mag-pray ka. Sabihin mo, Lord, ang unang makasalubong ko, yun ang magbibigay sa akin ng bigas. Ganon! Hello! Hindi mo na hahanapin. Yung unang masalubong mo, yun na. Sigurado yun. Bibigyan ka ng bigas. Amen? Wala kang pera. Wala din, Lord. Yung unang masalubong ko, magbibigay sa akin ng pera ako. Bibigyan ka pera, Lord. Amen ba? Hindi ka dapat malungkot. Yung iba gagamitin sa inyo, ibang tao. Hindi ba, karamihan dyan, maraming may sakit, karamdaman, na-hospital, wala kang pambayad eh. Ba't nakakaraos? O, kasi kumikilos ang Diyos. Kasi nakikita ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Hindi siya nagkukulang, eksakto yan kung dumating. Kaya pag nyo, hindi tayo nagkukulang, lagi tayo meron. Amen ba? Kahit minsan tayo nagkukulang, pero siya kahit kailan, hindi siya nagkulang. Ano yung naglilid sa atin para matukso? Espiritu. Sabi mo, Espiritu. Talagang tetest ka niyan. Tetest ka niyan. Dadali ka dahil sa tuksuhan. Titignan kung gaano tayo katapat sa Diyos. Sabihin sa kapatid, tapat ka ba? Sapat ka ba?
Doon malalaman kung tunay ng tapat. Kaya ibinigay si Satanas para sukatan ng ating katapatan. Amen? Kaya dapat lagi tayong tapat sa Kanya. Ang anak ng Diyos, kasi tatay mo siya, dapat di ka nag-iingin sa Kanya. Tapat ka sa Kanya. Lord, sabihin mo, niyayaya ako sa party, ng kaibigan ko. Sasama ba ako? Hindi. Ang sabi ng Lord, gusto mong mabutis, di sumama ka. Eh, kung ayaw mo, huwag ka sumama. Hello? Hindi ka naman pipilitin ni Lord. Sasamahin ka. Kung gusto mo ba? Kaya lang, may sasabihin sa pangit. Sige, kung gusto mong mabutis, sumama ka. Hinahayaan ka, di ba yung prodigal son? Binigyan pa nga ng money. Sige, puso niya. Gawin mo yung gusto mo. Ang kasarapan lang sa Diyos, pagka kahit anong ginawa mo mali, pag umali ka, tinatanggap ka. Amen ba? Yun ang masarap sa Kanya. Malaki yung Kanyang habag at awa. Kahit nagkakamali tayo, pagbalik mo sa Kanya, patawarin ka pa niya. Amen? Hindi Kanya pababayang pailalim sa tukso. Yan. May testing ng faith. Pangalawa, the primary defense, ang una raw depensa para sa mga tukso ay salita ng Diyos. Yun yung Paano tayong dedepensa? Sabihin natin ang ating depensa, pagka nagugutom tayo at wala tayong pagkain, ano sasabihin mo sa demonyo? Hindi lamang bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dapat alam mo yan. Minsan dumadagas tayo ng walang pagkain. Minsan lang naman yan. Ako natatanda ako ng panahon ng tongro. Sino yung nakaranas ng tongro? Yung mais, kakanin yung hinahalo, saka minsan ang kinakain yung halina. Naabutan ko yun, panahon 1970 siguro yun, 65, 68 yun. Tongro yan. Walang pagkain. Pero hindi kami namatay. Naglaki ang pakatawan namin. Amen ba? Dahil nangaharap kami ng truck, pinohold up namin. Walang pagkain. Tinututukan namin ang baril. Mantika. Gagawa ang paraan ng Diyos para tayo kumain. Amen? Huwag lang tayong dapat may depensa tayo. Ano yung pangalawang depensa? Sabihin mo, pag lumalaking ka ng pagsubok, huwag mong susubukin ang Panginoon mo, Diyos. Amen ba? Huwag mong subukan. Hirap, gutom, dapat may sagot tayo dyan. Amen ba? May mga kategorya ng pagsubok. Ano-anong kategorya dumarating sa atin? Dapat, ano mga kategorya yan? Kasi iba-iba tayo ng pagsubok na dinadaanan. Yung iba, kahirapan. Yung iba, trabaho. Yung iba, hanap buhay. Hindi na alam ko. Yung iba, sa pag-aaral, walang baon. Ano tayong pagsubok? Yung iba, walang pamasahe. Iba, walang allowance. Ano mong yung pagsubok na yan? Sabihin sa katabi, dapat may depensa ka. Ano depensa mo? Hindi lamang sa tinapay. Kasi akala natin puro pera lang ang kahit kulang-kulang ka, basta may pananampalataya ka. Ano sabi nun? Dumaan ka man ng mga pagsubok, dapat ay magalak ka. Amen? Dahil pag nalagpasan mo yun, higit ang ligaya. Amen? May kasaya ang kasunod yun. Ganun yung lagi. Kasi bakit? Hindi pa payag ang Diyos na palungkutin tayo. Ano mga kategorya yun? Amen? Ano yung una?
Natutokso din ang Diyos, hindi na, ang tao hindi natutokso pag ayaw niyang patokso. Amen ba? Kaya lang natutokso ang tao dahil gusto niya patokso. Amen? Pangalawa, ang pinakaunang depensa para sa ating tukso, pagtukso, ano? Salita ng Diyos. Dapat meron tayong paglaban. Paano ba? May sakit tayo. Ano ang paglaban mo sa sakit? Sa aking lakay, sa sugat, kayo ay gagaling. Sa aking hirap, pag kayo walang pera, ano sabi ni Lord? Sa aking hirap, kayo ay yayaman. Amen ba? Dapat meron tayong pang-kontra. Pagka hindi nyo alam kontrain yan, dadaan tayo sa tukso. Pangatlo, when we resist the devil, kung siya ating palalayasin daw, amen ba? Kaya natin siyang palayasin. Bakit? Sabi niya, pag ito'y ating pinalayas, the devil will flee. Ang demonyo lalayas. Amen ba? At bibigyan tayo ng kalakasan ng Espiritu pag tayo'y nagpalayas ng demonyo. Matthew 4:11. May ganyan. Ayun yung pangatlo, ha? At least, ang una, God doesn't tempt, but He does test. Pero dadaan tayo sa pagsubok. Pangalawa, the primary defense against temptation is the Word of God. And pangatlo, when we resist, kung tayo magpapalayas, the devil flee. And the Spirit strengthens us. 4:11. Matthew. Tatagalogin ko mamaya para makita mo ko yun. Isa na. Pagkatapos, iniwan siya na, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Amen ba? Sabihin sa katabi, ang anghel, tagapaglingkod natin, mas mataas tayo sa anghel. Amen ba? Utusan mo yung anghel. Angel of the Lord, i-cover mo ng protection ng tahanan namin. Amen. Angel of the Lord, proteksyonan mo ako sa mga dadaanan ko, pupunta ako ng bayan. Amen. Dapat meron kang proteksyon. Mapapalayas mo yung demonyo. Pag pinalayas mo yan, lalayas yan. Pero tandaan, tumingin kayo sa akin. Ang demonyo, pag pinalayas mo at umalis sa tao, babalik. Sabi mo, babalik. Yun ang ingatan mo. Amen ba? Hello? Ngayon, wala na kayong sapi. Pero tandaan nyo, pag punta nyo ng ilang, babalik. Pag nalagay kayo sa ilang, babalik. Wilderness. Pagka nag-iisa ka, nag-iisip ka, namumroblema ka, kakargayan siya. At hindi lang isa, 7. 7 masamang espiritu. At pag 7 na yan, yan ang sisira ng isip mo. Hanggang sa mapanay ka ng tukso. Amen ba? Basa niyo yun sa Matthew 12, di ba? Kung pinaalis yung demonyo, umalis. Pagkaalis niya, nung nagkaroon rin ng problema yung tao, bumalik doon sa tao. At ano nangyari sa tao? Sira ulo. Lahat ng sira ulo, kargado ng masamang espiritu. Kaya ang tawag niya, lakad ng lakad. Di ba si Cain? Napasukan ng masamang espiritu, lakad siya ng lakad. Kung saan pumupunta. Dati may katabi mo, paglakad ng lakad yan, sira na ulo niya. Hello? Kargado ng masamang espiritu yan. Kaya yung mga bata, labas ng labas, kargado ng espiritu yan. Lalabas, magpo-computer maghapon, magbabasketball maghapon, uuwi gutom, kargado yan. Marami dito niyan. Ay, wala dito niyan.
Amen ba? Yung mga nanay, pag lumabas yan, lumakad yan, nabigo yan, sabihin mo, kargado yan. Natongit yan. Kargado yan. Naupo yan. Amen ba? Niwala kayo. Ayan. Dapat hindi tayo ng lakasaan sa Espiritu. Bakit Espiritu? Sabi ng Acts 1:8, iiwan ko sa inyo ang aking Espiritu. At ito ang magdadala sa inyo ng panlaban sa masasamang Espiritu. Amen? Amen ba? Kaya pag kumain kayo ng salita ng Diyos, titira dito yung Espiritu. 2 Corinthians 6:19. Pakinggan nyo, pagka may Espiritu ka, may panlaban ka. Maybe. 6:19. First Corinthians. 6:19. Bilis. Tabihan ng ano? Tabihan ng ano? Ng Isaac. Isaiah. Oo. Sana? Basa. Ang inyong, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan na ano? Na nasa, na ano? Hindi na pag-aari ang inyong sapagkat ano? Sa isang halaga. Kaya, Gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. ayun. Sabihin sa katabi, hindi na sa inyo yan. Binili na tayo ng Diyos sa krus. Amen? Noong isinuko mo yung buhay mo, tinanggap mo siya, Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Nasa Kanya ka na. Kaya kung nasa Kanya ka na, dumaan ka mo ng tukso, kaya mong labanan. Kasi nasa iyo na ang Kanyang Espiritu, yung tinahanan ng Espiritu, yung inyong puso. Tumigay sa akin. Nung hindi ka tinatanggap si Kristo, napakarumi ng puso. Parang pizza pa yan. Yung kalahat, yung isang hiwa sa magulang, isang hiwa sa boyfriend, isang hiwa sa pangalawang boyfriend, isang hiwa sa kanyang bisyo, isang hiwa sa kanyang pag-aaral. Parang pizza yan. Amen? Pero nung tinanggap mo siya, isa na lang. Sino na lang andyan? Wala nang hati. Si Kristo na. Amen? Kasi hindi ka na, binili ka na. Kaya wala nang karapatan sa inyo ang pagdaraya ng demonyo. Amen? Sabi mo, dapat matatag. Dapat tayo ay bagamat may pagsubok, pero hindi tayo masusubok. Amen ba? Dahil tayo ay mga anak na ng Panginoon. Sige, yung gitarista, tawagin natin. Hindi ko nahambaan. Kain mo tayo. Lalas 12 na pala. Awit tayo. Yung dalawang bus na. Yung Panginoon, yung Tagalog nung Kahit pa. I love you, Lord. Yung Tagalog. Sige tayo tumayo at tayo ay makipag-usap sa Diyos. At tandaan natin, merong mga pagkakataon na dadaanan tayo ng tukso. Pero ang mahalaga, meron tayong panlaban. Ang ano? Salita ng Diyos. Pilitin po natin na makapagkarga ng mga salita niya upang sa mga panahon ng kahirapan, sakit, karamdaman, sa ating mga kawalan, meron tayong isasagot. Sabihin lang natin, oy, Diablo, dumating man ang kalungkutan, kahirapan. Ako'y nagaganap pa rin dahil ako'y meron Diyos na malalapitan at ito'y makapangyarihan. Sige, awin tayo. Taas natin yung kanang kamay. Tagalog.
Hindi, Tagalog lang, chorus. Chorus po. Ikay ko tayo. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin ko Ang kabutihan. kabutihan ng Diyos. Come on, church. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Lord, kausapin mo sila. Ika'y magkaroon ng Espiritu mo. Ang mga nagmamahal mo. Hindi na sila matataya, managtag, nakaaway. Bigyan mo sila ng tapang. Bigyan mo sila ng lakas. Panginoon, upang magamit mo sa iyong pasang. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Alam nyo, merong isa sinabi si Martin Luther King na ang ibon daw pwedeng dumapo sa ating ulo. Kaya dumapo sa ating ulo. Pwede natin mayanan yun. Pero yung daw ibon, pag gumawa na ng bugat sa ating ulo, huwag na daw natin hayaang magbugat pa. Yan ba? Ngayon po, ang ibig sabihin po niya, nasa atin pong mga karapatan kung papayag tayo na matukso. Pero kung hindi natin hahayaan yan, kaya natin ito itaboy. Ano sabi niya? Sabi niya, resist the devil and he will leave. Kaya natin palayasin. Kaya ngayon habang nakatayo po tayo, ano man yung tukso, pagdarayan ng kaaway sa ating mga buhay, sabihin natin, palayasin natin. For the last time, habang nakatayo kayo dyan, nahirapan ba yan? Kawalan ba ng financial yan? Trabaho ba yan? Palayasin natin. Palitan natin ng bagong sigla at bagong buhay na merong tatanggapin ka mula sa Diyos. Come on! Huwag tayong maya. Hindi ko alam